kapag ka talaga hindi naliligo sa umaga. Asa na lang sa spray-spray sa buhok para kunwari naligo. At guys, bala ko mag-chicken curry. Kaso pork pala tong naihalo ko. Pero tinuloy ko pa rin. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara guys, samahan niyo ako for today's mini vlog. Tama ang narinig nyo sa intro guys. Simula na punta ako dito sa Japan tuwing umaga, hindi na talaga ako naliligo. Kasi gabi kami naliligo dito. Kaya naman pagkagising, hilamos, toothbrush, skincare, ahit ng sabog na kilay. Charis lang, hindi ko naman yan araw-araw ginagawa. Hindi naman ganun kakapalan tong kilay ko. At syempre nga kapag kakagising lang, gulo-gulo pa yung buhok. Ganito pala ginagawa ng mga Hapon dito. Para kahit na hindi naligo sa umaga, parang naligo pa rin kasi basa yung buhok. Nagsispray pala kasi sila tuwing umaga ng tubig. Literal na tubig guys. Kasi yung pangalan nito, morning spray water. Ewan ko ba, nakita ko lang din to sa drugstore. At para din hindi mag-dry yung lips, naglalagay ako ng moisturizer. At syempre, dito na natin tatakpan yung mga imperfection. Halos pinaka-tinatakpan ko talaga tuwing nagme-makeup. Itong napakarami kong nunal. Pero syempre, hindi lahat kayang takpan ng makeup. Meron akong 2 buhay na nunal dyan sa may ilong. Buti na lang talaga guys, hindi na lumaki. Nung bata pa ako, natatakot nga ako. Kasi laging sinasabi kapag kabuhay daw na nunal, lumalaki. Kaya habang lumalaki ako guys, nagbabantay talaga ako sa 2 nunal ko sa ilong kung lumalaki rin. Pero praise God na nanatili lang sila sa sizes nila. Habang nagkikilay ako, napansin ko nga na meron akong tigyawat dito sa may dulo ng kilay. Nung medyo tuyo na yung buhok ko, na hindi dahil sa pagligo, kundi dahil sa pag-spray, kinulot ko na rin konti. Siguro mga 50 na hibla lang. 'Di ba guys, ngayong straight na ako, kinukulot ko naman yung buhok ko. Pero nung kulot pa ako, lagi kong ini-straight. Naku, kung nagsasalita lang tong buhok ko, baka nagreklamo na talaga. Hindi na niya maintindihan kung ano yung susundin niyang shape. Pero hindi naman ako lagi nagkukulot, minsan straight na straight din. Yung magiging itsura ko sa buong araw, depende kung maganda ba yung tulog ko. Minsan talaga nakapajama lang ako buong araw, minsan naman, katulad ngayon, sinisipag talaga akong mag-ayos. Pero hindi naman sobrang sipag kasi konting hibla lang ng buhok yung kinulot ko. Kaya marami dyan straight pa din. Tapos yung parang sa may taas lang yung nakakulot. Sobrang comfy lang din ang jacket natin ngayon. Ngayong araw din, wala kaming pasok pareho ni Jonathan. Kapag walang pasok, syempre dito na kami naglalaba at nagagawa ng mga gawaing bahay. Si Jonathan nagsalang ng malabahan na to, kaya nagtulungan na kami sa pagsasampay. At maganda nga rin yung panahon sa labas, kaya yung mga ibang damit inilabas na namin dito sa balcony para naman masinaga ng araw. Dumiretso na rin ako sa kusina para mag-ayos ng mga kung ano-ano dito sa lamesa. Ayoko kasi nang nakakalat dito. Inayos ko na rin yung mga unan dito sa sofa. Kahit nasa bahay lang, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho. Kaya kahit na Yasumi, ang dami pa rin gawaing bahay, no? Inayos ko rin ulit itong mga plato na tinaob ni Jonathan. Medyo nagugutom na rin ako kaya nagsaing na ako. Sakto nakabili na rin kami ulit ng bagong bigas dahil tamad tayo maghugas ng bigas yung hindi pa rin hinuhugasan yung binili namin. Para mabilisan, lalagyan lang ng tubig, tapos susukatin sa linya kung ilang takal yung isinaing. Tapos yun, tapos na, pwede mo na ilagay sa rice cooker. 'Di ba? Mas piliin talaga natin ngayon yung mabilisan. Save sa time at energy. Nagtingin na rin ako sa ref kung ano yung pwedeng lutuin. Sakto meron pa kami dito mga gulay katulad ng carrots at patatas. Pinaghiwa ko na rin si Jonathan ng karne. Kaso guys, hindi ko alam kung bakit ganito yung paghihiwa niya. Kaya minsan hindi ko rin talaga masisisi yung iba nagko-comment na para lang kami nagbabahay-bahayan. Paano ba naman kasi pati paghihiwa ng mga gulay at karne? Hindi pa kami masyado marunong nun. Pero guys, aminin nyo man o hindi, ang laki ng improvement ko lalo sa paghihiwa ng mga gulay. Dati lagi nyong comment, nakakatakot ako maghiwa ng mga gulay. Pero ngayon, improving na, 'di ba? Pati yung mga pagluluto ko, konti na lang yung palpak. Nagluto nga rin pala si Jonathan netong fried chicken. Sa kanya ko na pinaubaya yan. Wait lang, bakit hinugasan yung luya? Hindi talaga ako sigurado dito guys. Paki-comment nga guys kung dapat bang hinuhugasan itong luya. Nung dati kasi na hinugasan ko yung sibuyas, ang dami nag-comment doon na hindi daw dapat hinuhugasan. Eh di ngayon, hindi ko na hinuhugasan yung sibuyas. Sa luya, hindi ko alam kung hinuhugasan ba yun o hindi. Kaya hinugasan ko na lang din para sure. Tignan nyo naman to si Jonathan guys habang naghihiwa ng sibuyas. Ilag na ilag, pero kahit nalayo siya ng layo dyan, hindi pa rin niya napigilan yung pag-iyak. Syempre, baka sibuyas yan. Nagsimula na rin ako magluto dito. Pinrito ko muna itong carrots, tapos itong patatas. Nasa isip ko talaga guys, gagawa ako ng chicken curry. Nung okay na isinat aside ko na muna, nagpainit ulit ako ng olive oil para panggisa ng sibuyas. Naku guys, nagmumultitasking na nga ako sa pagluluto neto. Sa kabilang stove, nagisa na rin ako ng sibuyas at naglagay na itong karne. Habang dito rin sa kabila, nilagay ko na yung luya, pati itong pork na dapat talaga chicken yan. Naglagay na rin ako ng patis. Naalala ko na guys kung bakit chicken curry yung nasa isip ko na lulutuin. Kasi yung gagamitin ko pala dapat na karne,
ay yung manok na pinampa-fried chicken ni Jonathan ngayon sa air fryer. Kaya ayun, pork na lang yung natira dito. At yung nasa isip ko na nga at na-prepare ko na ng mga ingredients ay pang chicken curry. Tignan nyo, meron pang curry powder. Pero nandyan na yan, pinush ko na rin. Inihalo ko na rin itong patatas at carrots. Nilagay ko na rin yung gata. Iilang piraso na lang yung ganitong klaseng gata namin. Konting lutuan na lang. Kaya bibili talaga ako ng marami kapag umuwi kami sa Pilipinas. Nagugas na rin si Jonathan ng plato. Sakto luto na rin yung kanin. Kinain muna namin ngayon ay fried chicken with rice. Pagkatapos kumain, nagsapatos na ako kasi aalis kami ni Jonathan ngayon. Kailangan namin pumunta sa post bank. Ayaw kasi gumana nung card ko. Baka nasira yung chips or something. Sakto mag-open na rin si Jonathan ng account sa JP Post. Sobrang lapit nga lang nito sa apartment namin guys. Kaya ang bilis lang rin namin nakarating. Pagkarating namin dito, napakabilis lang. Nasolusyonan agad yung card ko. At yung kay Jonathan naman na pag-open ng account, pwede na palang gawin sa bahay lang. Ang bilis talaga ng mga services dito sa Japan. Di pong mapapasana all ka na lang talaga.